mula sa aming grupo, ang aming ipipresenta ay sitwasyon ng self-harm. Ang mga tauhan, Mang Ramon, Aling Rosa, si Dr. Santos, at mga kaibigan. Scenario 1, clinic follow-up. Nasa clinic habang hinihintay si Dr. Santos. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Ramon at saka Aling Rosa. Kasama niyo rin po pala yung mga anak niyo. Morning, Mga naman, kumusta na po kayo? Simula po nung last po ninyo pagpunta dito. Magandang umaga po, ma'am. So, sa totoo lang, parang ganun pa rin po ang pakiramdam ko. Meron pa rin akong nararamdaman pagod. Hindi ko maintindihan sa masakit yung likod ko, masakit yung ulo ko. Pero, di naman katulad nung una, yung first check-up natin. Kasi sa tingin ko parang may improvement. Kaya ko lang nagawa kasi yun, yung pagkulong ko ng pesticide kasi marami na talagang problema na nasa isip ko. Parang patong-patong na pressure na ako sa work. Tapos, nandiyan pa yung mga maraming bills na babayaran. Pero kahit pa paano, nakatulong pa rin yung check-up at saka yung pamilya ko. Magpasalamat ko sa asawa ko na napakalabing sa akin. At saka yung mga anak ko na nandito, pareho naman kami ng mga kulay ng mga damit. Parang may unity talaga. Mabuti naman po kung kahit pa paano kayo mas mabuti po ang inyong pakiramdam na ngayon, no? At maalala niyo yung nangyari po, yung nang nakaraan, no? Na nagpunta kayo dito. Sige sir, paano po kayo ng vital signs? Ano? Yung mga nararamdaman niyo nung nakaraan, naaalala niyo pa siya, no? Oo. Kasi sabi niyo po sir na yung sabi na po na yung ginawa niyo ng karanis, marami lang talagang problema po natin. No? So, ngayon po, nauunawaan ko po yun. Medyo mahirap nga din. No? Pero, pasalamat na lang din tayo at andito din po yung pamilya niyo na susuporta sa inyo. Ano po? Nurse, gusto ko lang po sana malaman kung ano-ano po yung mga palatandaan na dapat po namin bantayan para di na maulit yung nangyari kasi andito na po natatakot pa din po ako. Yun, maraming salamat, Aling Rosa. Nauunawaan ko po yung inyong takot o pangamba, no, na nararamdaman. So, mahalaga po talaga na babantayan natin, obserbahan natin si Mang Ramon. So, halimbawa po siya ay napapansin niyo po na sobrang lungkot na, no? Hindi kaya nag-verbalize talaga siya na malungkot siya, na parang may mga negative thoughts na naman siya naiisip. Pwede po siya syempre kausapin. Kumustahin, tapos para po malaman natin, nalaman po ninyo kung ano po yung nasa salubin niya at saka nasa isip niya. Nang sa ganun po, kahit pa paano po ay maiibsan po yung kanyang nararamdaman. Ano po? Or pwede naman po, pwede din naman natin gawin kung hindi po talaga ninyo kaya sa bahay. So lahat po ginawa na ninyo. Bukas naman po ang clinic natin kasi 24 hours naman po yung clinic dito sa RHU. O di kaya po, punta tayo sa pinakamalamig na emergency room. Ano po? Sige po. Isasabihin po, sir, kasi titingnan ko po si Doc Santos kung nandiyan na siya sa clinic niya. Yes po, ma'am. So, mag-share na po ako, ma'am. Minsan kasi naisip ko pa rin na wala namang mawala ako. Meron kasing time sa trabaho na mag-isa ako na pumapasok minsan yung sa isip ko. Pero nauubusan na rin, nawawala na rin kasi may improvement sabi mo. Kasi sa tulong na aking pamilya. Ako po ay nasisiyahan mga Ramon, no, sa sinabi niyo po na kapag naiisip niyo po na parang okay lang naman na mawala kasi walang mawawala. Pero ang naiisip niyo po talaga agad, pag ganun po yung pumapasok sa isip niyo, ay yung mga anak niyo at saka yung pamilya niyo na sumusuporta po sa inyo at kumbaga, yun sila yung parang kinakapitan niya. Ano po? Tapos po, halimbawa
naman po kung kayo ay nakakaisip po baka talaga hindi nila rin ng nakita. mga ganun. Pwede naman silang sabihin niya. Dalawa. Sige po. Okay, maraming salamat po. Okay, sige po, sir, punta ko lang sila pa. Okay, okay. Check po. Dok, magandang umaga po. Meron po tayong service user for follow-up check-up siya. Tapos po, as per during my interview po, okay naman na daw ang pakiramdam niya unlike before. So yung tulog naman niya okay. So wala naman po siyang thoughts of suicide at the moment. Thank you, Nurse. Sige po. Sige po. Thank you. Scenario 2, psychiatric follow-up consult. Pumunta si Nurse Mia sa consultation para kay Dr. Santos para i-check kung may pasyente pa si Dr. Santos. So yun na yung nakita nyo. Magandang umaga, mga Ramon. Good morning po, Doc. Sige po. Nakita ko nakita ko yung mga sinulat ni Nurse Mia dun sa chart niya. Kamusta na po kayo? Nakita ko kay Nurse Mia na mga pinag-usapan niyo, mga sinabi niyo. Pwede ba natin pag-usapan pa ng mas maigi kung anong nararamdaman niyo ngayon? Okay po, Doc. So, although may improvement na po, pero nandyan pa rin yung pagod sa katawan ko. Tapos, parang hindi sapat ang ginagawa ko sa trabaho, kahit anong sikap ko, parang meron pa rin feeling ko na meron pa rin kulang. Pero, meron ng konting improvement since second check-up na po sa ito. Oo, kasi salamat sa katapatan mo. Importante yan para matulungan kita. Tandaan mo, hindi naman ito ang problema. Pero napansin ko na mas maganda na ang tulog mo ngayon. Tama po ba? Dok, may gamot po ba na pwede makatulong sa kanya? Oo, meron na. May mga gamot tayo na pwede i-consider para makatulong sa mood niya, para sa mahalagang mabigyan siya ng psychosocial support at mga suporta ng pamilya, ng kaibigan, para makatulong sa kanya. Bibigyan ko siya ng reseta, send ko sa Viber mo, habang may natin ng 25 minutes. Para makatulong, mas maganda yung tulog niya. Sige, maraming salamat. Sa loob ng 7 araw, balik kayo dito para sa follow-up check. Maraming salamat po, Doc. Kasi gusto ko pa talagang gumaling. Pero punta muna kayo kay Nurse Mia. May mga sasabihin pa siya sa inyo. Salamat. Maraming salamat, Doc. Scenario 3, bumalik ang mag-asawa kay Nurse Mia para sa karagdagang health teachings. Mga Ramon, Aling Rosa, tapos na po yung follow-up check-up mo kay Doc, no? So, karagdagan na lang po ito na health teachings, no? So, yun nga po, ulitin po, kapag kayo po ay nakakaisip ng saktan ng sarili nyo or may mga negative thoughts po, no? So, huwag po kayo mag-atubili na sabihin sa asawa niyo, no? Tapos, Aling Rosa, if ever naman po sa bahay po natin, kung ano po yung mga bagay na pwedeng gamitin niya na para saktan ng sarili niya is itago po natin yun, ilayo po natin na hindi niya nakikita agad, no po? At syempre po, iwasan natin ang nagpupuyat, no? Dapat idagdag natin sa activities of daily living natin po yung pag-exercise. Iwasan din po yung pag-inom ng caffeinated na mga drinks. Siyempre, coffee, soft drinks, no? Lalo na pag gabi, iwasan po natin yun kasi magkakaroon po tayo ng problema sa pagtulog. No? Iwasan din po yung paggamit ng cellphone. Though alam naman natin na yung paggamit po ng cellphone ay kahit pa paano, natutulungan tayo. Kaya lang kasi kung medyo late na ng gabi ay hindi na po yung maganda. Ano po? At syempre, andyan naman po hindi nila nakita, ma'am. Tsaka mga kaibigan. No? Lapit ka pa, ma'am. Charot. So, balik po kayo sa follow-up check-up after 7 days. And if ever po, baka po ako ay tumawag po sa inyo Hindi para nila nakita. monitor bago po kayo sa follow-up check-up.
Okay lang po ngayon? Maraming salamat po. Subukan ko ulit na harapin po yung nararamdaman ko. Sige po. Sige po, maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo po. Yung mga anak niyo po, nakausap ko na rin po. Okay, thank you. Salamat po. At sinari 3 ang pagkita support ng kaibigan. Pagkatapos ng check-up, kinausap ni Pedro si Mang Ramon sa labas ng klinika. Oy, pre, kumusta? Nabalitaan ko nangyari sa'yo last week. So, masaya ako nakita kita ngayon. Kumusta na pala? Salamat pa rin sa pangumusto mo sa akin. Ito, kahit pa paano, meron na yung improvement sa tulong ng aking asawa at saka mga dalawang anak ko. So, Pedro, Juan, salamat at nandyan kayo. Malaking tulong talaga ang mga kaibigan, lalo na sa problema ni Ramon. Pare, andito lang kami ng kumpara mo si Pedro. Kung meron kang nararamdaman o hindi magandang gagawin sa iyong sarili, ayayin lang ka namin lumabas o mag-jogging tayo kasama si Pedro. okay, sige, pre. Maraming salamat po. Salamat naman, pre. At yan po ang pagtatapos ng aming kwento. Ang aming sitwasyon. Our scenario goes like this. A high school student comes in to the school clinic showing signs of fatigue, poor sleep, and weight loss. It is also evident that the student seems sad and lonely. Our main cast, Dr. Fern, Teacher Grace, Student Christine. Supporting cast, Nurse Marian, and Mami Yani. Camera, actions, go! Hello ma'am, good morning po sa school clinic. Ay, Teacher Amy. Hello po ma'am, good morning po. Ma'am, nandito po ako ngayon. Kasama ko po ang mga student. Meron po kami appointment kay Dr. Okay, sabihin ko lang si Doc. Doc, good morning. May patient po tayo sa labas. Okay, check ko na lang vital signs and kunin ko yung files. Sige Doc, thank you. Sige ma'am, pwede na po kayong pumasok ka. Hello ma'am. Bakit po kayo napalito? Good morning po, Doc. Bali, nandito po ako, Doc. Sinamahan ko po yung aming estudyante. Bali, siya po ay nasa high school po. Napapansin ko po ngayon kasi, Doc, na parang nawawalan na siya ng gana sa lahat ng bagay. At yung mga dati niyang ginagawa, hindi niya na po nagagawa ngayon. So, madalas na rin po kasi siyang lumilibad sa klase and yung mga subject niya is apektado na rin po. So, ngayon, Doc, tinawagan ko na rin po yung parents niya and pumayag naman po sila at susunod din po sila dito mamaya po. Thank you so much, ma'am, sa pagsama po sa ating student dito sa aming clinic. Okay po. Ano nga po ulit yung name niya? Okay, Christine, okay lang po sa inyo na aalis muna si ma'am para makapag-usap tayo. Okay po, Doc. Okay, sige. So, Christine, good morning. I'm Dr. Fern. Ako yung magiging doktor mo sa araw na ito. Gusto ko lang sabihin sa iyo na lahat ng kapag-uusapan natin ay mananatiling confidential o privado. Maliban na lang kung ang mga detalye ito ay bibigay ng mga or mailalagay ka sa situation na pwede kang nasa panganib or magdudulot ng kasamaan sa iyong health or ano pa ang area ng iyong buhay. So, pwede ko bang malaman kung ano yung pangalan mo, yung edad mo, at saan ka nakatira? Ako po daw si Christine Isabel Castillo. Ako ay 12 years old. Nakatira po sa San Juan. Okay. So, Christine, pwede mo bang ibahagi sa akin ngayon kung ano yung mga nararamdaman mo? Wala, Doc. Parang palagi lang po ako malungkot buong araw. Hindi ko po alam kung bakit.
I can see na lahat ng yan ay pwede talaga dala ng yung mga worries, no? Yung nafe-feel mo yun. So, do you mind if magtatanong pa ako ng mga katanungan para mas maiintindihan ko kung ano talagang nangyayari at nararamdaman mo? Okay po, Doc. So, Christine, magtatanong ako kung mayroon ka bang alam na mga medical na karamdaman or na hospital ka na ba previously, nadala ka na ba ng magulang mo na na-admit ka sa hospital, or mga pangyayari before na makinalaman sa iyong kalusugan? Wala naman po, Doc. Wala rin po akong mga iniinom na gamot. Nakwento rin ni Mama na hindi pa naman ako na-admit. Okay. So, kailan mo ba kailan mo nagsimula yung ganyang pakiramdam? Pangalawang buwan ko na po itong nararamdaman, Doc. Pwede mo bang sabihin sa akin, mayroon bang mga pangyayari na sa tingin mo nagdulot ng ganyang pakiramdam? Dati po, Doc, excited akong pumasok sa eskwela para makita yung mga kaklase ko, pati yung mga talo kong kaibigan ni si Jean. Pero ngayon po, feeling ko pagod na pagod ako, gusto ko pong matulog, pero hindi naman ako makatulog. Dahil po sa nararamdaman kong lungkot, pagkapagod, madalas po ang pagliban ko sa klase. Nag-aalala din po ako na baka mabagsak ako kasi hindi na ako magiging top student, madidismaya ko po yung magulang ko. Nakakabahala nga naman. Pero, maliban dyan, may naaalala ka bang mga pangyayari na maaaring magdulot yung mga problema sa pamilya, sa kaibigan, or kahit mga event sa school nyo na maaaring dahilan ng ganyang pakiramdam? Wala, Doc. Wala na po ako ng pag-asa. Hindi ko pa alam paano ko haharapin yung bukas, Doc. Nasanay po ako na nandyan siya, pero naghiwalay na po kami ng boyfriend ko. So ganun pala yung nangyari. So okay lang ba yung sa'yo, Christine, na magtanong pa ako? So, dahil sa pangyayaring ba yan, anong yung nararamdaman mong lungkot dahil naghiwalay kayo ng boyfriend mo, may ginawa ka bang hakbang para maibsan or magkaroon ka ulit ng kasiyahan or mga nagawang paraan para mag-better yung condition mo? Hindi ko naman, Doc, naiisip or sumagi sa isip na saktan ko yung sarili ko or wakasan ko yung buhay ko. Siguro, Doc, yung mga dati kong ginagawa, naglalaro ko ng volleyball kasama yung best friend ko. Minsan tumutulong din ako sa mama ko magluto. So, base sa sinabi mo, yung parents mo yung naging support system mo at mabuti na wala namang masamang pag-iisip or mga thoughts, no, na saktan yung sarili mo. So, may iba pa akong tanong sa iyo para mas malaman natin kung ano yung condition mo. Okay lang ba? Okay po. Okay po. It's usually ito yung mga routine na mga tanong na ginagawa namin. Umiinom ka ba ng alcoholic drink? Hindi po. Kailan yung last menstrual period? Actually, Doc, meron po ako ngayon. Okay. So, pagpasensyahan mo na ang next na tanong ko, mayroon na ba kayong sexual contact ng boyfriend mo? Wala po, Doc. Okay. Wala, Doc. Okay. Okay na. I'm not judging you. So, okay, I will do the physical examination na. After, Christy, normal naman yung physical examination mo, pero hindi ibig sabihin na yung mga nararamdaman mo ay hindi totoo. So, teka lang, nurse, nandiyan na ba yung parent niya? Okay. Ma'am, pasok po. So, siya ba yung mama mo? Hello, ma'am. Magandang umaga. Ako po si Doc Fern. Ano po yung ina? Morning po, Doc. Ako po yung ina, Doc. Okay. Si Yana. Ano po yung nangyari sa anak ko? Ma'am, yung anak niyo po, ang assessment ko po sa kanya
lang is dumadana siya ngayon ng depression. Pero wag po kayong mag-alala dahil yung depression po ay pwedeng maranasan ng kahit na sino. At meron po tayong management dito or magagamot po natin. At ang first po natin gagawin po kay Christine is bibigyan po natin siya ng mga session with our health worker, yung tinatawag po nating psycho-social intervention. Pero meron din naman po gamot din. Let's see po if better po yung situation niya or yung pakiramdam niya after sa follow-up po natin. So Christine, yung gagawin mo is dapat magkaroon ka ng regular sleep, no? You will sleep at the same time at night and wake up then at the same time in the morning. So kahit nahirap ka, pero subukan mong gawin. So mag-try ka din na mag-exercise kahit maglakad lang 45 minutes, 3 beses sa isang linggo. Then, I will also set you an appointment with our healthcare worker na makakatulong sa iyo na magbibigay ng iba pang psycho-education sessions or therapy para mas mapag-usapan yung mga pinagdadaanan mo. Okay lang ba yun sa iyo? Okay po. Okay. After 1 week, bumalik si Christine kasama ang kanyang mga magulang sa schedule ng kanilang follow-up. So, kumusta Christine? Good morning. Good po. Kumusta Christine? Kumusta yung pakiramdam mo ngayon? Doc, medyo gumaan-gaan naman po yung pakiramdam ko, pero nahihirapan pa rin po akong gawin yung mga pinapagawa mo. Naglakad-lakad po ako ng sabi niyo po maglalakad ako ng 3 beses, pero isa lang po yung nagagawa ko. Medyo napapagod pa din po ako at feeling ko naubos pa din po ako. Naaalala ko pa din siya doon. Sige. Naintindihan ko naman yung mga pinagdadaanan mo. At i-comment kita kasi kahit ganyan yung nararamdaman mo, sinubukan mo pa rin. So, magandang simula na yun. So, Christine, meron man din tayong medication, no, for that. So ngayon, sisimulan tayo ng medication. I will prescribe you a medication. Then magsimula tayo ng low dose. Tapos, balik ka sa akin next week. At continue pa din yung session mo with the healthcare worker para mabigyan ka pa rin ng ibang intervention. Doc, may tanong lang po. Yes, Hindi po ba nakakasama yung medication, yung gamot? Recommended naman po ito, ma'am. Kasali po ito sa MHGAP training namin na allowed naman po yung adolescent, no, yung 12 years old and above na mag-take ng gamot na ito. Magsisimula lang po tayo sa lower dose para ma-evaluate po natin yung reaction po ng katawan ni Christine sa gamot. At saka, if ma-improvement po ba o wala. So, yung next follow-up po natin is after a week. Sige, I'll see you. Then, continue pa rin yung mga pagsimulan ng mga improvements. Thank you, Lord. After another 1 week, bumalik sila for the second follow-up. Christine, good morning, ma'am. Good morning. Kumusta? Good morning, Doc. Buti, ganyan na yung aura mo ngayon. Nakakangiti ka na. Kumusta? Ano na nang nararamdaman mo? Doc, salamat po talaga sa binigay niyo po na gamot. Iinom ko po siya araw-araw and nakatulong po talaga sa akin ng marami, Doc, pati yung mga advices mo po na ginagawa ko. So, i-comment kita, Christine, for being religious, no? In taking your medication and doing yung mga suggestions namin at pagsunod mo din sa ating mga follow-up check-ups. So, kailangan natin i-continue yung medication kahit na better na yung pakiramdam mo kasi pag i-stop natin siya, baka bumalik ulit yung mga symptoms mo. So, maybe let's still wait for 9 to 12 months and assess from there. And yung next follow-up po sa akin is after 3 months na. Pero mag-continue ka pa rin monthly with the schedule mo with the healthcare worker. And ma'am, I also commend you na for being a good support to Christine, no? Na hindi mo siya iniwan, no? Na nandiyan kayo na para makausap niya. So,
Maraming salamat at patuloy po din natin subaybayan. Huwag niyo pong iwan si Christina mag-isa at saka gabayan pa rin po natin siya. Thank you. I'll see you in 3 months. Nakita naman natin kay Christine na may positive coping and naging strong din yung support system ni Christine. So, you can't always see pain. Depression has no face. Thank you, everyone. Po na nakasama sa grupo namin ay psychosis. Ang mga tauhan, si Daniel, ang psychotic patient, asawa ni Daniel, concerned colleague, bypassers, nurse at doctor. Scenario 1, sa office. Si Daniel ay isang 40-year-old lalaki, masipag, mabait, at matulunging senior accountant sa kumpanya ABC. Dahil isa siya sa mga magagaling at mapagkakatiwalang empleyado sa kumpanya, ipinangako sa kanya ang promosyon para maging chief accountant isang araw. Sir Daniel, hindi ko ba uuwi? Ako na. Hindi, kailangan ko pa talaga ng trabaho. Simple na eh. Sir, napunta ka kay boss? Hindi pa. Meron ka kanina. Ano ba yung sa'yo? Hindi ko lang sure. Pero feeling ko, bakit ako sa deliberation? Sali mo. Wala nga i-candidate sa promotion, di ba? Meron ba? Malay mo, ikaw na. Ako sir, puntahan ko na si boss. Alamin mo na kung ano yung mensahe niya. Kasi kanina, parang inahanap ko talaga eh. Tama na, habang may time pa. Sige. Alam ba yan? Promoted ka na. Papakakit ka na. Starbucks na. Sige, puntahan mo. Scenario 2. Sa tahanan nila Daniel. Isang araw ang lumipas na padalas ang pagliban ni Daniel sa trabaho. Hindi na siya tulad ng dati. Nalulong siya sa kakainom hanggang sa naapektuhan na hindi lang ang kanyang trabaho kundi pati na ang kanyang pamilya. Hoy Maria, bigyan mo ako ng alak. Hindi ako na-promote. Nag-iinom ka na naman? Kumusta ang promotion mo? Nanghihingi ba ako? Ang dami-dami na nating utang. Diyos ko po. Tawagan mo nga si Benji na... Mahala ka dyan. Aalis na ako. Lalayasan kita. Saan ka ba pupunta? Scenario 3. Sa sidewalk. Ilang araw at linggo ang lumipas, bigla na lang siyang nakita ng kanyang dating mga kasamahan sa trabaho. Sa'yo na yan, kanina pa ako. Ako lang ba lagi? Umupo ka na nagsisigo. Kahapon ba tayo umiinom? Di pa kayo nalalasing? Okay lang yan. Kaya natin yan. Hindi ko na alam kung sino kausap dito. Nung trabaho si kanina sa kanya, walang kausap. Marami pa naman kayo pera. Bigyan mo ko ng alak. Sana kasi na-promote ka, di ba kasi? Sayang. Ay naku, dito ka na lang. Sabi mo sinasabi. Ubusin mo na yan. Ay naku, Mars. Saan ba tayo, Mars, pupunta? Ay, Mars, bakit dyan? Ay, grabe nga. Mga, dikit dyan, mami. Bakit ay, miss ka na. Hindi, Mars, talaga mag-ano na lang tayo. Ano na lang dito, Mars. Pero teka, Mars, tingin ka na tingin dyan. Ba't Daniel yun, Mars? Sabi natin yung office name. We, si Daniel? Ang tingin na lang. Tingin sa Daniel, alam mo naman, Diyos ko. Ang mga yung mapatungan yung mga nasinggero. Ang gawin parang ito kami ba talaga yung nasyunan niya? Hindi ko na nga nakilala halos eh, pero di ba? Si Daniel! Oo yun. Uy, ano nangyari kayo sa'yo? Kilala ba kita? Naku, Napabayaan na siya yung sarili niya. Bakit ganun? iiwanan natin. Ano kaya yung pwede natin maitulong, Mars?
chat. Thank you. Baka rin pwedeng samahan ka namin. Pa-check up tayo. Kasi alam ko na ako nagtulog sa kanila naman. Saan ba yan? Malapit na. Hindi na sa RH. Tigilan mo! Ayan. Nasasama mo. Oh my God. Mars. So, Daniel, kailangan talaga ng tulong. Andito ka naman, kaibigan mo. Huwag ka mag-alala, hindi ka namin naiiwan. Hindi natin tayo kilala. Malis ka dyan. Tumagay ka na lang. Ay, Mars, sige. Alam mo, may pag-asa ka ba? Samahan ka namin para patulungan. Bibigyan mo ba ako ng pera? Hindi. Pero kaya dadali ka namin ito. Ante mo naman. Bigyan mo ako ng pera. Pera sa Mars, ano ba yan? Dahil, sumama ka na lang sa amin para matulog. O, dadali natin ko mo. Gusto mo pa. Pero, Mars, masama na. Mars, hindi kaya tayo nito. Pag hindi kaibigan natin ito, isamahan. O, dahan-dahan ha, sir. Dahan-dahan lang. Bote, hindi atin yung bote. Scenario 4 sa health center. Hello po. Magandang hapon po. Magandang hapon. Ako po pala si Nurse Sarah. May pera ka ba dyan? Ay, Daniel. Ano po pangalan niya? Daniel. Sir Daniel. Gutom. Sir Daniel. Siomay ba dyan? Ito po. May pagkain po dito. Dito po kayo. Upo po kayo dito. Ito po. Pagkain dito. Pagkain at tubig. Yan. Kain ka muna. Ma'am, ano po yun? Ma'am, actually po yung mga kaibigan ko ni Daniel, office mate ko kami. Siya po ay dati namin kasama sa trabaho, 2022. Sige po, akyat po kayo dun kay Doc. Tapos, ikuha na ko lang siya ng vital signs. Saan ba ako? Sa taas na. Yes. Pero mamaya, check up ka muna ng nurse. Daniel, para lang ng vital signs, ha? Okay lang ba? Tigilan mo ako. Medyo mataas po ang blood pressure niya at medyo mataas ang heart rate niya. Sige, samahan ko po kayo sa taas. Ay, marami. Kumain ka niya. Dito po. Tayo na, Sir Daniel. Punta na tayo sa doktor. Magandang araw po. Magandang umaga po. Umaga po, Dr. Martinez po. Ito po ang itutulong po sa inyo. Kaibigan po namin si Daniel. Kasama po namin siya sa work ng 2022. Ayos naman po siya nga po siya achiever. Marami nga po siya naitulong sa office kasi masipag siya talaga. Kaya lang nakita po namin kanina dun sa pavement, nagwawalwal siya, may anak. Nahiya naman, naawa na rin naman kami, sinamahan namin yan sa iyo, sir. Hello, magandang umaga, Daniel. Okay lang ba, Daniel, tawag ko sa'yo? Alam mo ba kung nasan ka ngayon? Sino siya? Kilala mo siya? Hindi ko rin alam. Nakita niyo po sabi na umiinom. Alam niyo po ba kung gaano katagal na siyang umiinom? Hindi ko po alam, sir, pero alam ko, ang huli po niyan ay 2022, dapat po promotion na siya. Hindi nga lang po talaga pinala dahil alam niyo naman po, marami na rin politika sa opisina. Hindi mo siya napili. After po noon, hindi na po namin siya nakita. Ang alam ko, sir, may asawa siya at may anak din po. Ano pa po mga ibang parang na-observe sa kanya? Bukod dun sa medyo dumadala sa kapaparami yung papinom.
yung sinasabi. Kaya isinama na namin sa inyo. Although, sir, naglalakad naman siya. Yun nga lang, nakakapag-balance. Sa nakikita ko po, meron tayong parang dalawang concern sa kanya. Una po siguro itong mga changes in behavior niya. Yun na, medyo parang hindi na siya nakakilala ng tao, parang kinakausap ang sarili, medyo parang yung behavior niya is disorganized na masasabi. Pwede natin ituring na form of psychosis to. Ngayon, ang pangalawang problema naman is regarding sa alcoholism niya or alcohol use disorder. Sabi nyo, napaparami na yung inom, napapadalas, baka araw-araw na siya umiinom sa kanyang yan. Since medyo dalawa yung problema, ang una po natin i-address siguro yung sa alcoholism niya. Sa level po namin sa maliit na clinic po, hindi namin ma-address medically. So kailangan po natin siya i-refer sa isang sa pinakamalapit na hospital para po ma-medically manage yung sa alcohol use disorder niya. Mag-i-start po ng pwede tayo mag-start ng antipsychotic or psychosis, pero kailangan po muna ma-manage yung niya sa alcohol po niya. Alam niyo po ba kung saan siya nakatira? Hindi po pero ang alam ko po talaga may asawa siya saka po may mga anak. Hindi ko alam yung bahay kung same pa rin. Kasi ang alam ko po, yung bahay na tinitira niya dati ay hinulog-hulugan pa lang niya noon. Hindi ko lang sure nung after na hindi na nga siya pumapasok, yun pa rin. Pero sir, parang pwede naman po siguro na hanapin na or baka humayin social worker na lang tayo dito na pwede mag-assist. Apo, tama po. Pwede po natin refer sa social worker regarding that. And other interventions po after yung pharmacologic intervention. Papa-coordinate ko po yung pwede mag-transport po sa kanya sa nearest hospital po. Tapos, pwede po siya mag-follow up dito kung gusto po after 2 weeks. Malamang po ma-admit po pala siya. Kasi i-observe, yung medically manage po muna siya. Tapos itingnan po kung yung klase ng antipsychotic na pwedeng simulan from there. Tapos, after nun, yun na, yung mga psychosocial interventions na po kailangan po. So, sa hospital po na-admitan ay siguro naman po may malasakit center. Kasi wala pong magpipingan sa kanya. Opo, meron naman po. Ma-asikaso naman po. Thank you so much, Doc. So, nurse? Ay, tulungan natin si Daniel para mag-transport sa pinakamalapit na hospital. Okay po. Doc, thank you so much. Ma'am, thank you so much sa pag-aalaga kay Sir Daniel. Ay niyo pong bahala mag-refer po sa social worker. Po, thank you po. Makalipas ang 1 taon, si Daniel ay nakabalik sa kanyang trabaho. Sir Daniel, okay ka na ba? Long time no see. Nandito ka na ulit, sir. Uy, Betty. Maria, salamat na. Maria, Maria, sa'yo. At gusto magawa ka. Diba? Nakabalik ka ulit dito sa opisina, diba? Oo, ma. Napakaraming salamat kung ginawa mo sa akin. Kung dahil sa iyo, hindi ako matutulungan. Kaya nga, Mars, so tuloy na ba? Ating happy hand. Yes. Kaya mag-alala, talagang ko yung sa Starbucks. Wow! Sorry, it's DJ.